Si Wan Su ay isang babae mula sa isang mahirap na pamilya, ngunit nagtagumpay siya sa buhay at naging isang mayamang manlalarong golpista. Ngayon, dumalo siya sa isa sa mga punong tanggapan ng UNICEF bilang panauhing tagapagsalita. Nagsalaysay siya tungkol sa isang batang babae na dinukot ng isang grupong terorista, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ipinaalam ng kanyang sekretarya na nakatanggap siya ng iba't ibang banta mula sa naturang grupo. Iminungkahi ng sekretarya na kanselahin nila ang mga nakatakdang gawain para sa araw na yon, ngunit hindi yon nagustuhan ni Wan Su. Nakipagkita siya kay Prinsipe Mohammed para sa isang panayam bago tumungo sa isang shopping district sa Maynila upang maghanda para sa isang fundraiser. Paglabas niya mula sa isang tindahan ng alahas, ang dalagang kasama niya ay tinamaan ng bala mula sa isang sniper na ang tunay na target ay si Wan Su. Sinubukan siyang iligtas ng kanyang bodyguard, ngunit siya man ay napatay ng sniper. Nagulat si Wan Su, ngunit maswerte siyang nailigtas ng isang lalaking nagngangalang Duyon, na agad siyang itinago sa likod ng isang sasakyan. Patuloy ang pamamaril ng sniper, ngunit hindi sila matamaan. Nakahanap ng pagkakataon si Duyon na makaganti ng putok upang makapagbigay ng proteksyon sa kanilang dalawa. Inihatid niya si Wan Su sa isang SUV at agad silang umalis. Bagamat nanginginig pa rin si Wan Su, nakalayo sila mula sa lungsod. Ipinahayag ni Duyon na hahanapin niya ang isang ligtas na lugar, ngunit nagkaproblema ang sasakyan at biglang nasira ang makina. Nais malaman ni Wan Su kung sino ang lalaking ito, ngunit sinabi ni Duyon na nadadaan lamang siya at nagdesisyong tumulong. Hindi kumbinsido si Wan Su at patuloy na nagtanong, ngunit tiniyak ni Duyon na hindi siya kabilang sa mga kalaban. Sinubukan niyang ayusin ang makina, ngunit natuklasan niya na may nakakabit na GPS tracker sa loob ng sasakyan. Agad niya itong tinanggal at ipinaliwanag kay Wan Su na kailangan nilang iwan ang sasakyan dahil malamang ay natunto na sila. Nais ni Wan Su na tumawag sa pulis, ngunit sinabi ni Duyon na hindi yun magandang ideya dahil maaaring may koneksyon ang mga kalaban sa pulisya. Ang pinakamainam nilang gawin, ayon sa kanya, ay tumuloy muna sa kanyang tirahan na malapit lamang. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay ni Duyon. Tinanong niya si Wan Su kung may ideya ba ito kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Naging alisto ang babae dahil hindi niya talaga kilala ang lalaki, kaya nagtangka siyang umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ni Duyon at sinabing hindi ligtas ang mag-isa. Nangako siyang ihahatid niya si Wan Su sa embahada at pinayuhan itong tawagan ng isang pinagkakatiwalaang tao upang sunduin siya roon. Gayunpaman, nagbabala si Duyon kay Wan Su na huwag ibunyag ang kanilang eksaktong kinaroroonan upang makasiguro sa kanilang kaligtasan. Inasikaso niya ang kanyang mga sugat at matapos mag-ilamos sa banyo, lumabas upang ihatid si Wan Su sa embahada. Gayunman, hindi ito nakatawag sa sinuman dahil wala siyang matandaan na numero sa isip. Hindi pa rin nagbago ang kanilang plano at nakatakdang ihatid siya ng mahiwagang tagapagligtas sa embahada. Naramdaman ng dalawa ang kakaibang tensyon sa pagitan nila, ngunit agad itong pinutol ni Duyon nang mapagtanto niyang may namumuong koneksyon sa kanila. Kalaunan, muling nakapiling ni Wan Su ang kanyang asawa na agad siyang dinala sa ospital at hiniling na kanselahin ang party na nakatakda sa gabing yun. Sa mga sumunod na oras, nakipagkita rin si Wan Su sa kanyang biyenan na si Miss Park at agad silang nagkaroon ng pagtatalo. Ipinag-utos ng matanda na maghatid siya ng suhol sa embahador ng China, ngunit tumanggi si Wan Su. Hiniling din itong ikansela ang party, gaya ng hiling ng kanyang anak, ngunit muling tumutol ang babae. Nagalit si Miss Park at sa sobrang galit ay nabanggit pa niyang mas nanaisin niyang mawala si Wan Su. Samantala, binalika ni Duyon ang alaala ng isang matalik na kaibigan at ang kanilang naging ugnayan. Lumalabas na nais niyang makapasok sa Huang Group, na pagmamay-ari ni Miss Park, upang resolbahin ang isang kaso mula sa nakaraan. Nakipagkita sa kanya ang pinuno ng seguridad ng Huang Group upang magpasalamat, at lumitaw na matagal na silang magkakilala. Inalok si Duyon na muling makipagtulungan, tulad ng dati nilang samahan. Pagsapit ng gabi, naghanda sina Wan Su at ang kanyang asawang si Kim upang dumalo sa engranding pagtitipon. Bago sila pumasok sa bulwagan, pinigilan sila ng hepe ng seguridad upang ipakilala si Duyon, ang pinakabagong miyembro ng kanilang security team. Kilala ni Wan Su ang lalaki at muling naramdaman ng koneksyon nang makita itong muli. Ipinakilala siya sa asawa, at ipinaliwanag ng hepe na dati nilang kasamahan si Duyon at naging alaga niya sa akademya ng pulisya. Nagpasalamat si Kim kay Duyon sa pagliligtas sa kanyang asawa at iniutos sa hepe na gantimpalaan ito ng naaayon. Sa kanilang pagdalo sa party, nagsimulang balikan ni Wan Su ang kanyang nakaraan at kung paano siya nakarating sa kasalukuyang tagumpay. Noong siya'y bata pa, naninilbihan ang kanyang ina kay Miss Park na mahilig sa golf. Madalas na sinasaktan ng matanda ang kanyang ina, lalo na kapag tinatawag itong Madam. Hanggang sa isang araw, ninakaw ng ina ang ilang golf club at tinuruan si Wan Su ng laro. Nagustuhan ito ni Wan Su at mabilis na nahasa ang kanyang kakayahan, dahilan upang tuluyan siyang mahilig sa esport. Makalipas ang ilang taon, hinikayat siya ng kanyang ina na maglaro ng propesyonal at ipinadala pa siya sa Estados Unidos upang sumali sa iba't ibang paligsahan.
Doon, nanalo siya ng maraming torneo, at madalas ay gamit ang kanyang paboritong golf club na numero 7, kahit pa hindi yun ang pinakamainam para sa iba't ibang kondisyon ng laro. Nang tanungin si Wan So tungkol sa kanyang paboritong golf club, ipinaliwanag niya sa isang mamamahayag na ang numero 7 lamang ang palaging nasa kanya noong siya'y lumalaki, kaya nasanay siyang gamitin ito. Unti-unti siyang kumikita ng malaki bilang isang profesional na manlalaro, ngunit karamihan sa kanyang pera ay napupunta sa pagliligtas sa kanyang ina mula sa mga mapanganib na usurero. Nalulong sa sugal ang kanyang ina at nabaon sa malaking utang. Mula noon, nagsimulang i-donate ni Wan So ang karamihan sa kanyang kinikita sa golf, dahilan upang siya'y makilala bilang ang Angel of Charity. Pagkatapos siyang imbitahin sa entablado at magbigay ng talumpati tungkol sa kanyang mga donasyon, nagkaroon siya ng pagkakataon na makisaya sa party kasama ng ibang mga panauhin. Habang nakikipag-usap siya sa iba't ibang bisita, lihim namang nagpalitan ng tingin ang kanyang asawang si Kim at isa nilang kaibigan. Lumabas agad si Kim at ang babae mula sa party, ngunit nakalimutan ng babae na may kasama siyang nakababatang kapatid. Nang makaramdam ng antok ang bata, tinanong niya si Wan So tungkol sa kanyang ate. Hinanap ni Wan So ang babae sa loob ng hotel, at doon niya ito natagpuan na may relasyon kay Kim. Galit si Wan So sa kanila, ngunit tila alam na niya noon pa ang kanilang pagtataksil. Pinuna niya ang pagiging pabaya ng dalawa dahil pa nang mamamahayag ang lugar at maaaring sumabog ang eskandalo. Lumabas siya ng silid upang bigyan ng oras si Kim na makapaghanda. Maya-maya, sinalubong siya ng lalaki at nagtangkang hawakan ang kanyang kamay upang magbalik sila sa party na magkasama. Nagawa nila ito at nagsimulang sumayaw sa gitna ng mga panauhin, na walang kamalay-malay sa totoong nangyayari sa kanilang buhay mag-asawa. Samantala, bumalik din ang babae sa party at nakaramdam ng selos nang makita ang dalawa na umiikot sa sayaw. Paglaon, muling nag-cruise ang landas ni Wan So at ng babae nang pumasok sila sa silid ni Miss Park. Pinalabas agad ng matanda ang babae upang makausap si Wan So ng pribado. Doon, nagbuhos ng alak si Wan So at inalok ang biyenan, ngunit sa halip ay inihagis nito ang isang pahayagan sa kanya. Hindi nagpadaig si Wan So at itinapon ang ilang baso sa sahig habang kinukwestiyon kung bakit kailangang apihin ng matanda ang iba para lamang maramdaman ang sarili niyang halaga. Pinaghinalaan din niya na alam nito ang relasyon ni Kim at ng babae, at ngayon ay nag-aalala sa posibleng gawin ni Wan So. Ipinahayag ni Wan So na wala siyang balak makipaghiwalay kay Kim dahil nais niyang manatiling nakatuon sa pagpapalago ng kanyang itinayong kawanggawa, ang Now Foundation. Gumanti ng salita si Miss Park at sinabing siya ang dahilan ng tagumpay ni Wan So. Ngunit iginiit ng babae na sarili lamang niyang pagsisikap ang kanyang pinagmulan. Bago siya umalis, ibinunyag ni Wan So na isinakripisyo pa niya ang oras kasama ang sariling anak upang mapalago ang pundasyon, kaya hindi siya papayag na hadlangan ng kahit sino ang kanyang layunin. Kinagabihan, nagtungo si Wan So sa isang bar mag-isa upang uminom. Habang nilalasap ang alak, bainalika niya sa isip kung paano niya nakilala ang kanyang asawang si Kim. Nagtagpo sila nung si Kim ay nagboluntaryo ng 10 araw upang magtrabaho para sa Now Foundation. Matapos ang kanilang pagkikita, hiniling ni Kim kay Wan So na tumigil na sa paglalaro ng golf at maging kanyang asawa. Sa kasalukuyan, nalasing si Wan So at tinangkang bumalik sa hotel. Napansin siya ni Do Yoon at sinundan upang matiyak na ligtas siya. Nais ni Wan So na mapag-isa, ngunit alam ng bodyguard na kakailanganin siya nito kaya't patuloy niya itong sinundan. Pagdating nila sa pasilyo sa labas ng kanyang silid, hirap na hirap si Wan So sa paglalakad at inilabas pa ang lahat ng laman ng kanyang bag upang hanapin ang keycard. Dahil sa kanyang kalagayan, tinulungan siya ni Do Yoon na makapasok sa silid. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap at tinanong siya ng lalaki kung siya ba ay masaya o nag-iisa. Ngunit naputol ang kanilang usapan nang may kumatok sa pinto. Dumating si Kim upang tingnan ang kanyang asawa, at halos buksan na ni Do Yoon ang pinto, ngunit pinigilan siya ni Wan So dahil ayaw pa niyang humarap sa kanyang asawa. Naghintay sila hanggang sa umalis si Kim, saka lumabas ng silid si Do Yoon habang nagsimula ang pagbuhos ng ulan sa labas. Kinabukasan, naglakbay pabalik ng Korea ang grupo. Inilibot ng hepe si Do Yoon sa mansyon at sinabing hindi kailangang magmadali sa pag-aaral ng kanyang trabaho dahil masasanay din siya kalaunan. Nang tanungin siya, ibinunyag ni Do Yoon na nanirahan siya sa Maynila sa loob ng 3 buwan upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigang si Yoo Hyuk. Nang usisain kung may natuklasan, sumagot siyang wala. Ngunit sa kanyang pag-iisa, bumalik sa kanyang alaala ang huling sandali kasama ang kaibigan. Bago bawian ng buhay si Yoo Hyuk, pilit nitong sinasabi ang tungkol sa isang larawan. Sa kasalukuyan, aksidenteng nabasag ni Do Yoon ang isang litrato nilang magkasama at natuklasan niyang may nakatagong SD card sa likod nito. Ikinabit niya ang card sa kanyang tablet at nadiskubre ang video footage ng bangkay ng dating chairman ng Hwang Group. Pinaghinalaan niyang may kakaiba sa pagkamatay ng chairman at nais ng kanyang kaibigan na imbestigahan ito. Samantala, ipinatawag ni Wan So ang kanyang bodyguard at sinabing hindi siya komportabling makasama ito matapos ang nangyari nung siya ay nalasing.
Ngunit binaliwala ni Do Yoon ang kanyang pag-aalala at ipinunto na ang mga umatake sa kanya ay mga bihasang propesyonal at tiyak na babalik ang mga ito. Ipinahayag niyang ang pag-atake ay hindi kagagawa ng grupong terorista kundi ng isang taong nais magtago ng lihim. Naniniwala si Do Yoon na may malalim na sabuatan sa loob ng Hwang Group na kailangan niyang ibunyag. Sa ngayon, mananatili siya sa tabi ni Wan-so upang laging maprotektahan ito. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Wan-so sa kanyang kapatid upang ipaalam na kailangang palitan ang accounting firm na namamahala sa Now Foundation dahil nais niyang gawing internasyonal na organisasyon nito. Nagalit ang kapatid dahil magiging sagabal yun sa kanyang operasyon ng money laundering. Lumalabas na ginagamit ng Hwang Group ang Now Foundation para sa kanilang maruruming gawain, at alam ni Wan-so ang lahat ng ito. Gayunpaman, determinado siyang pigilan si Miss Park at tapusin ang paggamit sa kanilang pundasyon bilang kasangkapan sa money laundering. Tinanong ng kapatid kung nahuli na ba ang sniper na umatake kay Wan-so sa Maynila, ngunit wala pa ring nahuhuli. Itinanong naman ni Wan-so kung naniniwala itong si Miss Park ang nag-utos ng pag-atake. Bagaman nagduda ang kapatid, sinabi nitong hindi kailanman sigurado ang mga bagay kapag nakikisalamuha ka sa mga taong walang habas tulad niya. Sa kabila nito, nanindigan si Wan-so at inutusan ang kanyang kapatid na sundin ang kanyang desisyon. Pagkatapos ng pag-uusap, nakipagkita siya sa kabit upang ipakita rito ang kanyang posisyon, ngunit nauwi ito sa kabaligtaran. Isiniwalat ng babae na alam niya ang tunay na nangyari noon. Ayon sa kanya, nagkita sila ni Kim sa Africa nang magboluntaryo ito para sa Now Foundation at nagpropose sa kanya dahil umibig ito, ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Ikinwento ng babae na may karelasyong celebrity si Kim sa Seoul noon, ngunit parehong nalulong sa droga at namatay ang artista. Tinakpan ng pamilya ni Kim ang eskandalo at sinikap buuin ang isang magandang imahe para sa kanya. Bahagi ng plano ang pagkakilala nila ni Wan-so, na noong panahong yun ay kilala sa kanyang rags to riches na istorya. Para kay Miss Park, siya ang perpektong ay pareha sa kanyang anak. Hindi man sigurado si Wan-so kung totoo ang kwento, labis siyang nagalit at umalis. Kinagabihan, hinarap siya ni Kim at sinabing mahal pa rin niya ito at nais manatili sa kanilang pagsasama. Ngunit may isa pang revelasyon si Wan-so, alam niyang anak ni Kim ang batang laging kasama ng kabit. Nabigla si Kim, ngunit ipinaliwanag ni Wan-so na maaari pa rin silang magkaayos kung ipapadala niya ang bata at ang ina nito sa ibang bansa. Tumanggi si Kim dahil kailangan pa niyang humingi ng pahintulot sa kanyang ina. Labis na nadismaya si Wan-so sa kanya, ngunit ipinunto ni Kim na may natural order, at hindi siya maaaring gumawa ng malalaking desisyon nang hindi dumadaan sa kanyang ina. Kinabukasan, gumanti si Miss Park kay Wan-so sa pamamagitan ng pagpaplano ng isang family shooting kung saan isinama ang bata na si Junhee. Nagalit si Wan-so dahil iniisip niyang maaaring akalain ng publiko na anak niya ang bata kapag nakita ang larawan. Ngunit mariing sinabi ng matanda na hindi nila yun kumpirmado sa publiko, at malaya ang lahat na mag-isip ng anumang gusto nila kapag nakita ang litrato. Muling umatake si Miss Park nang dalhin niya si Junhee upang manirahan sa kanilang mansyon at inilagay pa ang mga gamit nito sa silid ng yumaong anak ni Wan-so. Nasaktan si Wan-so at nagpasya siyang magpalipas ng oras mag-isa, kaya sumakay siya sa kanyang kotse upang umalis. Ngunit agad ding sumabay si Do Yoon upang samahan siya. Naglakad si Wan-so sa tabing dagat at sandaling nilinis ang kanyang mga paa. Lumuhad si Do Yoon upang tulungan siyang panasan ang kanyang mga paa at isuot muli ang kanyang sapatos. Nang makatayo si Wan-so, sinabi niya sa bodyguard na hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala dito at inatas ang manatili lamang ito sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol. Pagsapit ng hapon, pagbalik nila sa mansyon, hinarap siya ni Kim at sinabing mahal niya ito ngunit pakiramdam niya ay napapabayaan siya. Iminungkahi pa ng lalaki na baka ang solusyon upang maisalba ang kanilang kasal ay magkaroon sila ng isa pang anak. Pilit siyang nilalapitan ni Kim, ngunit tumanggi si Wan-so. Mula sa labas, nasaksihan ni Do Yoon ang tagpo at dali-daling pumasok upang pigilan si Kim. Hinawakan niya ito mula sa likod hanggang sa kumalma, saka binitiwan at binalaan na kapag nasaktan si Wan-so, lalo lamang lalala ang sitwasyon ng lahat. Pagkatapos nito, hiniling ni Wan-so na ihatid siya palayo, at agad itong sinunod ni Do Yoon. Lumipas ang mga araw at patuloy na naghanap si Do Yoon ng ebidensya kaugnay ng pagkamatay ng dating chairman. Natuklasan niyang di umano'y namatay ito sa atake sa puso sa isang hotel na tinatawag na Grand Palace. Ngunit nang suriin niya ang video footage, napagtanto niyang mula sa ibang gusali kinuha ng ambulansya ang chairman, isang gusaling walang kaugnayan sa Grand Palace. Lalong nakumbinsi si Do Yoon na pinaslang ang chairman ng taong konektado sa Hwang Group. Gayun din, naniniwala siyang ang kanyang matalik na kaibigang si Yoo-hyuk ay napatay dahil iniimbestigahan nito ang parehong kaso. Kinabukasan, bumisita ang kapatid ni Wan-so dala ang isang kontrata na inihanda ni Miss Park. Isa itong resignation letter at nais ng matanda na pirmahan ito ni Wan-so. Ngunit hindi basta-basta susuko si Wan-so. Gumanti siya sa pamamagitan ng pag-leak sa mga pahayagan na si Junhee ay anak ni Kim sa isang palihim na relasyon kay Jang. Dahil dito, hinabol ng mga mamamahayag ang bawat miyembro ng pamilya,
ngunit tumanggi si Wan So na magsalita. Kaagad na ipinatawag ni Miss Park ang lahat para sa isang pagpupulong. Ayon sa kanyang pinagkakatiwalaang gwardya, hindi niya matunton kung sino ang naglabas ng impormasyon. Lalong lumala ang sitwasyon nang bumagsak ang presyo ng stocks ng 5 sa kanilang mga kumpanya. Naniniwala si Miss Park na natatakot ang publiko na baka hiwalayan ni Wan So si Kim, kaya't mahigpit niyang iniutos na huwag makipag-usap sa media. Paglabas ni Wan So mula sa meeting, agad niyang inutusan ang kanyang sekretarya na maghanda ng press conference. Pagsapit ng oras, bamahan ng tanong ang mga reporter tungkol sa di umano'y relasyon at sa bata. Laking gulat ng lahat nang sabihin ni Wan So na walang kasalanan ang kanyang asawa at hindi anak ni Kim si Junhee. Ngunit mas ikinagulat ng lahat nang isiwalat niya na si Junhee ay anak ng yumaong chairman ng Hwayne Group. Nagwala si Miss Park sa narinig, habang natawa naman ng malakas ang kapatid ni Wan So. Agad siyang ipinatatawag ng matanda at galit na sinermonan dahil sa sinabi niya sa harap ng publiko. Matatag ang sagot ni Wan So, ginawa niya yon upang protektahan ang sarili, at idinagdag na mas marami pa siyang ginagawa para sa Hwayne Group kaysa kay Kim. Kaya hindi siya nararapat tratuhin ng ganoon. Nais pa rin ng matanda na pirmahan niya ang resignation mula sa Now Foundation, ngunit tumanggi si Wan So. Tinakat niya si Miss Park na kung patuloy itong mang-aapi, ibubulgar niya ang lahat, kabilang na ang money laundering scheme na nakatago sa ilalim ng foundation. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ni Miss Park si Jiang at ang anak nito sa mansyon at ipinahayag na doon na sila titira. Aniya, ito ang tama dahil si Jiang ang naging kalaguyo ng kanyang yumaong asawa. Dinala ni Wan So si Jiang sa kanyang silid at ipinakita ang paligid, ngunit malinaw niyang sinabi ang babala, huwag magpapakita sa kanya at manatiling tila wala sa mansyon. Kinagabihan, nagpasya si Wan So na magjogging at isinama si Du Yuon. Habang lumalayo sila mula sa bahay, tinanong siya ng lalaki kung ano ba talaga ang pinuprotektahan niya. Sa palagay niya, ang mas makabubuti ay makipaghiwalay na lang siya sa asawa. Ngunit naalala ni Wan So ang isang tagpo noong kausap niya ang dating chairman. Sinabi nito na wasak ang kanyang puso at ipinaskil ang palad ni Wan So upang magkaroon siya ng access sa isang bank account. Hindi na ipinaliwanag ng chairman ang detalye ngunit tiniyak na darating ang tamang oras para malaman niya ang lahat. Huli nitong bilin, manatili siyang kasal kay Kim hanggang sa dumating ang panahong yun. Sa kasalukuyan, dumalo si Miss Park sa isang university event at nadiskubring pareho sila ng suot na damit ng kanyang manugang. Ayaw man nilang magpa-picture ng magkatabi, napilitan silang gawin ito. Galit ang matanda at ibinuhos ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng judo. Isa-isang pinabagsak sa mata ang mga gwardya. Nang makita niya si Du Yuon, hinamon niya rin ito. Ngunit iba si Du Yuon sa mga nauna at nagawa siyang talunin. Sa huli, hiniling ng matanda na buhatin siya ng bodyguard at tulungan siyang makahinga habang nasa kanyang mga bisig. Nagustuhan ng matandang babae ang amoy ni Du Yuon at tila nahuhumaling ito sa kanya. Paglaon, ipinatawag ni MS Park si Wan So upang makipag-usap at binanggit na matagal na mula nang huli siyang nakausap ng kanyang ina. Laking gulat ni Wan So nang ibunyag ng matanda na ang kanyang ina ay nasa isang psychiatric hospital. Nagtanong siya kung may kinalaman ba si MS Park dito, ngunit itinanggi ng matanda na siya ay ganoon kasama. Sa halip, ipinakita nito ang ilang larawan ng kanyang ina na nasa kritikal na kondisyon. Ayon kay MS Park, masamang tao ang babae at dapat nang magpaalam si Wan So bago ito pumanaw. Dinala ni Du Yuon sina Wan So at ang kanyang kapatid na si Yongmin sa ospital. Doon, hirap ang ina na makilala ang sarili niyang anak at inakalang isa itong estranghera. Ipinatawag niya ang estrangherang akala niya ay kaharap para mag-iwan ng mensahe para sa kanyang anak, humihingi siya ng tawad dahil ginamit niya ito noon upang makakuha ng pera. Sa mga huling salitang yon, pumanaw ang ina. Pumasok si Yongmin at ipinaalala sa kanyang kapatid na kailangan nilang dumalo sa isang maliit na burol, ayon na rin sa utos ni MS Park. Pagbalik ni Wan So sa mansyon, iniutos naman ng matanda na dumalo siya sa isang pagpupulong kasama ang Chinese ambassador para sa mga duty-free shops na planong itayo sa China. Ngunit dahil labis ang bigat ng kalooban, tumanggi si Wan So. Nagalit ang matanda at nagbanta na ibubuhos ang kanyang galit kung mabibigo ang kasunduan. Sa mga sumunod na araw, sinusundan sina Wan So at Yongmin. Sa sobrang bigat ng kapaligirang ginagalawan, nagpasya si Wan So na patayin ang kanyang telepono upang hindi na matunton. Dinala siya ni Du Yuon sa dati nilang bahay upang ikalat ang abo ng kanyang ina at pansamantalang makapagpahinga. Nagsikap si Du Yuon na maging kaibigan sa kanya, ngunit may kumuha ng litrato nilang magkasama at ipinadala ito kay MS Park. Kinagabihan, hinarang sila ni Kim at nakipag-away kay Du Yuon. Sinuntok niya ang bodyguard at agad itong tinanggal sa trabaho. Pagkalipas ng ilang oras at nang lumamig ang sitwasyon, ipinatawag ng matanda ang kanyang anak at pinagalitan ito. Ipinaliwanag niya na wala namang kainahinala sa ginawa ng kanyang asawa dahil nagpunta lamang ito upang ikalat ang abo ng ina. Inutusan din niya ang pinuno ng seguridad na humingi ng tawad kay Du Yuon at bayaran ito.
Samantala, kinausap ng pribado ni Du Yuon si Wan So at iminungkahi na simulan na nilang hukayin ang kaso ng mas malalim. Naalala niyang iniimbestigahan ni Yoo Hyuk ang isang illegal na pasugalan bago ito namatay, kaya't pinuntahan niya yon. Pagdating doon, ipinakiusap niyang makausap ang boss at sinabi na may taong mula sa Hawaii ang naghahanap dito. Nang ipinaalam sa pinuno ng Sag-alan ang tungkol kay Du Yuon, sinabi nito na hindi niya kilala ang lalaki at iniutos sa kanyang mga tauhan na paalisin siya. Kaagad niyang tinawagan ang hepe ng seguridad at ipinadala ang larawan ni Du Yuon. Doon napagtanto ng hepe na nagsasagawa si Du Yuon ng sarili niyang investigasyon. Kinabukasan, bumalik si Du Yuon sa trabaho at kinausap siya ng hepe. Binalaan siya nitong tumigil sa panghihimasok, ngunit nagalit si Du Yuon at iginiit na may kakaibang nangyayari sa mansyon. Buo ang kanyang loob na alamin ang nangyari sa kanyang kaibigan at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang katotohanan. Ibinunyag niya na alam niyang peke ang mga detalye tungkol sa pagkamatay ng dating chairman. Dahil dito, napilitan ng hepe na umamin tama si Du Yuon, ngunit hindi ganoon kaeskandaloso ang nangyari. Namatay ang chairman habang nakikipagtalik, at upang maiwasan ang kahihiyan, inilipat ng pamilya ang bangkay at ikinalat ang balitang inatake ito sa puso sa kanilang bahay. Nilinaw ng hepe na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Joo Hyuk, at doon nagtapos ang kanilang pag-uusap. Samantala, gumalaw din si Wan So. Sa araw ng paglulunsad ng kanilang cosmetic company sa China, siya mismo ang lumabas sa isang patalastas ng Kalabang brand, na nagsasabing kailangan niya ng pera upang makabili ng bakuna para sa mahihirap na lugar sa Africa. Tulad ng inaasahan, lumikha ito ng matinding kontrobersya at muling nagpatawag ng pulong ang pamilya. Lahat ay may hinanakit sa ginawa ni Wan So at hinihiling na ayusin niya ang sitwasyon. Ngunit nagpatuloy lamang si Wan So sa kanyang gawaing kawang-gawa. Hindi niya alam na may nakaabang na panganib. Habang nasa loob siya ng kotse kasama si Du Yuon at isa pang bodyguard, isang grupo ng drones ang pinakawalan upang wasakin ang sasakyan. Sa unang bugso ng pag-atake, nagawang maiwasan ni Du Yuon ang mga pagsabog. Ngunit bumalik ang kalaban na may panibagong bugso ng mas mabagsik na drones. Sa pagkakataong ito, tinamaan na ang sasakyan at tumaob ito. Ang umatake ay si Lee Jin, na agad lumapit gamit ang motorsiklo upang tiyakin na patay na ang kanilang mga target. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit nakalabas si Du Yuon mula sa sasakyan at nailigtas si Wan So na nawalan ng malay. Habang tinatakas niya ang babae, biglang sumabog ang kotse at tinamaan ng matatalim na piraso ng bakal ang kanyang likod. Ibinaba niya si Wan So na walang malay at tuluyang bumagsak sa ibabaw nito. Dinala sila sa ospital at agad na inoperahan si Du Yuon upang alisin ang mga metal na tumusok sa kanyang likod. Matagumpay ang operasyon at wala siyang panganib sa buhay. Samantala, nagising si Wan So at agad na nagtanong sa kanyang asawa kung ano ang nangyari kay Du Yuon, ngunit mabilis niyang itinama ang kanyang mga salita at kunwari itinanong kung ano ang nangyari sa mga bodyguard. Nang sinabihan siya ng kanyang asawa na magiging maayos ang lahat, tinanong niya kung may mga artikulo bang lumabas sa media. Ipinaalam ni Kim na maraming reporter ang naghihintay sa labas para makakuha ng pahayag, dahil iniisip ng lahat na maaaring kagagawan nito ng teroristang grupong nagbanta kay Wan So. Dahil dito, tinawag ni Miss Park ang Police Commissioner ng Seoul sa kanyang mansyon para madaliin ang investigasyon. Pero hindi niya ito ginagawa dahil biglang nagkaroon siya ng malasakit sa kanyang manugang. Ang totoo, ginagawa niya ito dahil sa tuwing may atake kay Wan So, bumababa ang halaga ng kanilang mga stocks. Kapag nagpatuloy ito, malulugi ang kanilang negosyo. Ilang sandali pa, nakauwi na si Wan So, ngunit gusto niyang bumisita muli sa ospital para kamustahin si Du Yuon. Pagkikita nila, pinagalitan niya ito dahil inilagay nito sa panganib ang sarili para iligtas siya. Pero ipinaliwanag ng bodyguard na yun ang sinabi ng kanyang puso. Ipinakita pa niya ang CCTV footage mula sa kanyang tablet na galing sa kaibigang pulis, ngunit tinanggihan ni Wan So dahil buo na ang kanyang tiwala dito. Nagyakap silang dalawa bago siya muling umalis. Kinabukasan, nakipagkita si Wan So sa kanyang kapatid para hilingin ang mga ledger na naglalaman ng tunay na kalagayan ng pondo ng kanilang foundation. Sinabi ng kapatid na binago ang mga ledger para sa layunin ng buwis. Ipinaalala rin niya na bilang managing director ng Wang Group, siya ang mananagot kapag may nangyaring mali. Binigyang diin ni Wan So na gusto niyang ipaghiganti ang sarili laban kay Miss Park, pero iba ang pananaw ng kapatid. Para sa kanya, kapag ipinagpatuloy nila ito, sila rin ay makukulong kasama ni Miss Park dahil sa kasong money laundering. Ngunit nagpumilit si Wan So na makuha ang mga ledger at nangakong iisip siya ng paraan para protektahan silang dalawa. Pag-uwi ni Du Yuon, ipinaalam sa kanya ni Wan So ang tungkol sa mga ledger at sinabi niyang napakahalaga nito. Naniniwala siyang nakatago ang mga dokumento sa kwarto ni Mr. Han, ang pinagkakatiwalaang tao ni Miss Park. Kaya inutusan niya si Du Yuon na pasukin ito. Habang sinusubukan niyang gawin ang utos, natuklasan ni Du Yuon na tanging fingerprint ni Han ang makakabukas sa pinto. Naisip ng gwardya ng paraan at kinuha ang basong ginamit ni Han. Ginamit nila ito para makopya ang fingerprint at gumawa ng latex finger. Nang makapasok na si Du Yuon, nadiskubre niyang may nakalock na safe sa loob.
Nag-install siya ng maliit na kamera sa orasan para makita ang password balang araw, ngunit napansin din niyang may ilang ledger na nakalabas. Kinuha niya ito, pero nahuli siya ni Lee Jin at agad na isinumbong kay Han. Pagbalik niya kay Won-soo para ibigay ang mga ledger, biglang dumating ang mga awtoridad. Ipinakita muna nila ang search warrant para sa Now Foundation at pagkatapos ay inilabas nila ang arrest warrant laban sa kapatid ni Won-soo na inakusahan ng paglustay ng pondo. Sumama si Won-soo sa kanyang kapatid sa presinto at binigyan siya ng ilang minutong oras para makausap ito. Napansin niyang kalmado ang kapatid at ipinaliwanag nito na may hawak siyang mga lihim tungkol sa Hawaiian Group kaya't hindi siya pababayaan. Samantala, tinawag siya ni Miss Park sa opisina at inutusan na pumunta sa Busan para dumalo sa isang event. Alam ng matanda na may nangyayari sa pagitan niya at ng kanyang bodyguard, pero sinabi nito na kailangan niyang magpakuha ng malalamang na larawan kasama ang asawa para sa media. Pagdating sa Busan, naging malapit sila ni Do Yoon nang hindi nila alam na palihim silang pinagmamasdan ni Lee Jin. Habang kumukuha ito ng mga larawan, ipinakita sa isang flashback na may iniatang nautos sa kanya si Mr. Han. Matapos makuha ang ebidensya ng pagtataksil, ipinag-utos sa kanya na patayin si Won-soo gamit ang kutsilyo at palabis ang gawa ito ni Do Yoon. Kinagabihan, patuloy siyang nagmamanman at kumukuha pa ng mga larawan. Nang makatulog si Won-soo, sumalakay si Lee Jin. Tamang oras namang bumalik si Do Yoon at mabilis na isinara ang pinto para protektahan si Won-soo. Naglaban sila ng assassin, ngunit nakalabas si Won-soo at tinugis siya ni Lee Jin. Nagkubli si Won-soo sa isang bangka, pero muli siyang inatake. Dumating si Do Yoon at muling iniligtas siya. Nagharap sila sa pantalan at matapos magtamo ng sugat ang assassin mula sa sarili nitong kutsilyo, sinipa siya ni Do Yoon at nahulog ito sa tubig. Pagkatapos, isinakay niya si Won-soo sa bangka at inalis sa panganib. Pagsapit ng madaling araw, kinamusta ni Won-soo si Do Yoon at pinaalala nito na ipinangako niyang palagi niya siyang poprotektahan. Doon nila naranasan ang kanilang unang halik habang sumisikat ang araw. Kinabukasan, nagpa-photoshoot si Won-soo kasama ang asawa at ipinakita nilang masaya sila. Ngunit pawang palabas lamang yun para sa mga kamera, dahil ang damdamin niya ay nakatuon kay Do Yoon. Pagkatapos ng pictorial, kinausap niya ang kanyang asawa upang malaman ang iniisip nito, lalo na kung natatakot ba itong maaga ng kapatid ang Hawaiian Group kapag binuksan na ang testamento. Samantala, tinitingnan ni Miss Park ang mga larawan ni Won-soo at Do Yoon at pinag-iisipan kung ilalabas niya ito sa publiko. Pinayuhan siya ni Han na pag-isipan muna ang magiging epekto nito, dahil malapit nang buksan ang testamento ng kanyang asawa sa pagtatapos ng buwan. Nang makitang bumalik si Won-soo sa mansyon, nagalit si Han. Sinampal ni Han si Lee Jin dahil sa pagkabigo nito at binalaan siya na pati ang pamilya niya sa China ay maaapektuhan kung hindi niya matatapos ang ipinapagawa. Humingi ng tawad si Lee Jin at nangakong tutuparin ang misyon. Kinagabihan, umuwi si Kim at sinalubong siya ng kanyang ina. Ipinakita nito ang artikulo at mga larawan tungkol kay Won-soo na naglalantad ng umano'y relasyon nito sa kanyang bodyguard. Nagalit si Kim dahil pakiramdam niya ay sinisira siya ng sariling ina. Nauwi ito sa pagtatalo at lumabas ang matagal ng mga sama ng loob. Naalala ni Kim na niloko ng kanyang ina ang kanyang ama kasama si Han at hindi man lang ito itinago sa kanya. Depensa naman ni Miss Park, hindi na niya minahal ang asawa dahil sa masamang traito nito sa kanya. Ngunit hindi ito tinanggap ni Kim at iniwan niya ang silid. Kinabukasan, pinakawalan ni Han sa piyansa ang kapatid ni Won-soo at inutusan nitong kunin muli ang mga ledger mula kay Do Yoon. Nakipagkita ang kapatid kay Do Yoon, ngunit pinayuhan siya ng bodyguard na magduda kay Han. Ipinaliwanag niya na nabasa na niya ang mga ledger at kapag inilabas ang mga ito, tiyak na makukulong si Miss Park. Dagdag pa niya, posibleng si Han mismo ay laban din sa matanda habang nagpapanggap na kakampi. Kinagabihan, muling pumasok si Do Yoon sa bahay ni Han at sa pamamagitan ng mga footage mula sa itinagong kamera, nagawa niyang mabuksan ang safe. Sa pagbuklat ng mga dokumento, natuklasan niya na ang kapatid ni Kim ay anak pala ni Han. Maya-maya, binisita ni Kim si Han at sinisi ito sa pagkamatay ng kanyang ama. Naniniwala siyang pinatay ito ni Han dahil sa pagkamuhi nito sa kapatid niya. Ibig sabihin, alam ng chairman na hindi siya tunay na anak. Mariing itinanggi ni Han ang paratang, ngunit hindi tumigil si Kim at sinabing gusto lamang ni Han na makakuha ng yaman. Bagaman umaasa si Han na makikinabang ang kanyang anak, iginiit ni Kim na siya lang ang magmamana ng buong Hwang Group. Pagkatapos, muling hinarap ni Kim si Do Yoon at tinutukan siya ng ripple, diretsang tinanong kung natulog ba ito kasama ng kanyang asawa. Ngunit iniwasan ni Do Yoon ang tanong at inilipat ang usapan sa pagkamatay ng chairman. Sinabi niyang pinaghihinalaan niya na isa itong kaso ng pagpatay. Nang tanungin siya ni Kim ng ebidensya, ipinaliwanag ni Do Yoon na patay na ang kaibigang pulis na may hawak ng mga detalye. Namatay ang pulis habang iniimbestigahan niya ang pagkamatay ng chairman na nagpapatunay na may mas malalim pang nangyayari sa likod ng lahat. Dumating si Won-soo at nakisama sa usapan, ngunit mas lalo lang itong ikinagalit ni Kim.
Tinanong niya ang kanyang asawa kung nagmamahalan ba sila ni Do Yoon at sinabihan siyang magising sa katotohanan dahil may ibang pakayang bodyguard. Sagot naman ni Won-soo, hindi yun ang mahalaga. Ang mas importante ay payagan si Do Yoon na ituloy ang investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Niyakap niya si Kim para pakalmayin ito habang lumabas si Do Yoon ng silid. Dumating ang araw ng pagbubukas ng testamento. Binasa ng mga abogado na may pondong 18 trilyong won ng chairman at lahat ng ito ay idinonate niya sa Now Foundation. Idinagdag din na tanging si Won-soo ang maaaring mag-withdraw ng pera kapag siya mismo ang nagpunta sa Swiss bank. Matapos nito, ibinunyag ni Kim Kay-min, ang kanyang half-brother, ang katotohanan tungkol sa kanilang mga magulang. Nakipag-usap si Min Kay-han upang tanungin kung siya nga ba ang tunay nitong ama. Sa kanilang usapan, ipinakita sa isang flashback na si Min pala ang pumatay sa chairman at tinulungan siya ni Han para pagtakpan ang krimen. Matapos ang kaguluhan, nagdesisyon si Kim na maging mas malapit sa kanyang anak. Dinala niya ito sa parke at kinausap. Lumalabas na matalino ang bata at alam na ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Kim na hindi maaaring tumira si Won-soo sa mansyon, ngunit maaari ang bata kung gugustuhin ito. Tumanggi ang anak at sinabing mas pipiliin niyang manatili sa kanyang ina, dahil walang kasama si Won-soo kung iiwan niya ito. Samantala, gumawa ng plano ang kapatid ni Won-soo at si Do Yoon. Nagkunwari silang ibibigay ang mga ledger kay Han, ngunit biglang umatake si Lee Jin mula sa likod at sinaksak ang kapatid. Hinabol siya ni Do Yoon at nasugatan niya ito sa likod, pero nakatakas ang babae. Nadala sa ospital ang kapatid ngunit binawian din ito ng buhay. Kinagabihan, inireport ni Han ang mga ledger sa mga autoridad at ipinatawag si Miss Park para magbigay ng pahayag. Sinabi ni Han na ang kapatid ni Won-soo ang nagtangkang sunugin siya, ngunit inayos na niya ang lahat kaya wala nang mangyayari sa kanya. Dahil dito, mas lalo siyang pinagkatiwalaan ng matanda. Kinabukasan, inaresto si Miss Park dahil sa paglustay ng pera mula sa Now Foundation. Galit na galit siya kay Han at inutusan itong gumawa ng paraan, ngunit malamig na sinabi nito na bahagi lang ito ng proseso. Nang malaman ito ni Do Yoon, agad niyang dinalaw si Won-soo upang ipaliwanag ang hawak nilang ebidensya. Ngunit nag-aalala siya dahil maaaring hindi ito tanggapin sa korte dahil ilegal ang paraan ng pagkakuha. Pagkatapos nito, nagsagawa ng search ang mga autoridad sa bahay ni Han at natuklasan na ang nagulat laban sa kanya ay ang mismong sister-in-law ni Won-soo. Ginawa niya ito dahil nagseselos siya na walang nakuha ang asawang si Min mula sa testamento. Nang makita ni Lee Jin ang mga pulis na nagsasagawa ng raid, agad siyang nagtangkang tumakas. Hinabol siya ni Do Yoon at naglaban sila. Doon napansin ni Do Yoon ang sugat sa likod ng babae, at nakumpirma niyang siya nga ang umatake sa kapatid ni Won-soo. Sa huli, natalo ni Do Yoon si Lee Jin at naaresto siya ng mga pulis. May ebidensya silang video ng kanyang pag-atake sa kapatid, at ang sugat sa kanyang likod ang nagpapatunay na siya ang salarin. Samantala, naghukay si Han sa kagubatan at natagpuan ang gintong bar na may bakas ng dugo. Ito ang ginamit ni Min para patayin ang chairman. Binisita niya si Miss Park sa kulungan at pinilit itong umamin na siya ang nag-utos na patayin si Won-soo. Kung hindi, ibibigay niya ang gintong bar sa pulis at ipaparatang ang kasalanan sa anak nito. Habang nangyayari ito, nagngingit-ngit si Min dahil wala siyang nakuhang pera mula sa testamento. Pumunta siya sa mansyon at tinutukan ng baril si Kim, na pilit niyang pinipilit na magbigay ng parte ng yaman. Dumating si Han at kinuha ang baril para barilin si Kim, ngunit nagkaroon ng sagupaan. Sinabi ni Kim na hindi kailanman magiging higit pa si Han sa isang insekto dahil wala itong moralidad. Kinuha ni Min ang baril at pinaputukan si Kim ng ilang beses. Agad siyang nilapitan ni Won-soo at hinawakan ang kanyang kamay. Sa kanyang huling hininga, inamin ni Kim na minahal niya talaga si Won-soo, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapakita. Inutusan ni Han si Min na burahin ang CCTV footage at umalis ng mansyon. Pagkatapos ay tumawag siya sa pulis at ipinahayag na si Won-soo ang pumatay sa kanyang asawa. Nang dumating ang mga autoridad, dinala nila si Won-soo para kumuha ng pahayag, habang nagsimulang maghanap si Do Yoon sa mansyon. Natagpuan niya si Min na nagtatago sa aparador. Nang makuha ng pulis si Min, napatunayang may gunpowder residue sa kanyang kamay, habang wala kay Won-soo. Na-recover din ang na-delete na CCTV footage na nagpapakitang tumakbo si Won-soo papasok sa silid matapos marinig ang unang putok. Dahil dito, nakalaya si Won-soo at nakulong si Min. Sa kabilang banda, umamin si Miss Park na siya ang nag-utos kay Lee Jin na patayin si Won-soo. Dahil sa mga pangyayaring ito at sa kanyang panlilinlang, naging bagong CEO ng Hwang Group si Han. Ngunit hindi ito nagtagal dahil ibinigay ni Do Yoon sa mga pulis ang video na nagpapakitang tinanggap ni Han ang mga ledger mula kay Miss Park. Naaresto rin si Han at tuluyan ng nakalaya si Won-soo. Bumalik si Do Yoon sa serbisyo ng pulisya, habang si Han ay sinubukang atakihin ng sariling anak sa kulungan bago ito napigilan ng mga gwardya. Pagkaraan ng isang taon, muling nagtagpo si Do Yoon at Won-soo sa paliparan. Si Won-soo ay handa ng lumipad papuntang Tanzania para sa charity work. Doon, ipinakita ni Do Yoon na hindi na siya bodyguard, kundi isa ng volunteer.
Ipinahayag niya na sasama rin siya kay Wonsu sa kanyang bagong misyon. Ang mga aral sa buhay na makikita sa Red Swan ay nagmumula sa iba't ibang pinanggalingan, kabilang na ang isang K-drama, isang negosyo, at ang metaporikal na paggamit ng Red Swan bilang simbolo ng panloob na potensyal ng isang tao. Ang mga pangunahing aral dito ay ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng ambisyon at realidad, ang kahalagahan ng teamwork at malinaw na komunikasyon, at ang pagyakap sa personal na pag-unlad at pagbabago. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.